Mag-express ito.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-28 linggo ng karaniwang panahon o linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng Labis ng Karukhaan. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Teresa Ferrer and Family. At para sa biyaya ng buhay ni Carmen Rose, Marjorie Ignacio, Angelito Chantenco, Lolita Chantenco, at para sa ikapapayapa ng kaluluwa na Gideon Pahe, Adelaida Pangin, Christine Joy Feliciano, Elizabeth Hernandez, Wilfredo Jose Pelabello, Fermina Rosario, Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Estrella Raul, Sonia, Glorian, Eric, Paulino, Antonina Gerardo, Defort Gerardo, Valentina Dativa Francisco, Emmanuel Gerardo Jr., Luz Santiago Jr., Eduardo Rosita, Villanueva Francisco Paz, Deo Genevieve Lorna Will, Encarnacion Espelimbergo, Melodia Rufo Jr. and Sr., Jenny Felisa Celsa Almeda, Efren Cesar Andy, Father Apolinario Lesada, Father Ramoncito Vicente, at Father Simplicio Esteban. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Sa Ebanghelyo, hindi kinukondena ng Panginoon ang mga mayayaman, ngunit ipinaalala sa atin ngayon na anuman ang iyong labis ay pangangailangan naman ng iyong kapwa. Higit sa panlabas na pagtalima sa mga batas ng relihiyon, mas nainam na ebidensya ng tunay na pagsunod sa Ama ang pagkalinga at pakikipagkapwa-tao sa mga mahihirap at mga nagmula sa ibang kultura. Bilang pagdiriwang po ng ating mismong magsikay po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin din. Mga kapatid, tayo ay nasa 28 linggo sa karaniwang panahon. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahayag nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay hinapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyonawang kagandahang loob ay manguna at sumbaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinakikita ng karunungan sa tao kung ano ang tunay na mahalaga para sa Diyos. Hinihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto o pilak, kalusugan o kagandahan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nananalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at sentro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko may pagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang lumingning niya'y walang pagpupa. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Yamang itong buhay na may maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin niya rin lagay. Nitong iyong mga likod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Kung umagay padama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin, tumpasan mo ng ginhawa, sinhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kami masaya.
Sa ikalawang pagbasa, tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos at nababatid niya ang laman ng ating mga puso at isipan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilang talim. Ito'y tumatagot maging sa paghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak, at nakakatahon ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantas sa kanyang paningin, at sa kanya tayong magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipay po tayo ng Diyos. Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Alleluia. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong iyon, may mga parisayong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya, kaya kanilang tinanong, noong panahon iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at pamigay sa mga dukha ang pinagpilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki ng marinig ito, at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tinignan ni Jesus sa mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pa makarangan ng kamelyo sa butas ng karayo ay sa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kahit sila ay nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumusunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito.
mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusip. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang topic natin na ngayon ay tungkol sa kayamanan. Hindi ko alam kung mayayaman kayo. Kababanggit lang ni Jesus, mahirap daw pumasok sa langit kapag mayaman. Ano ba yan? Marami sa atin mahirap siguro. Hindi man sa mahirap kausap, wala talagang makain pag-minsan. Sa palagay ko, hindi naman talaga issue ang kayamanan, sapagkat binigay naman yan ng Diyos. At lahat ng galing sa Kanya ay mabuti naman. Kaya lang ang problema, pag minsan, kung yan ang nagiging hadlang para tayo ay maging ganit, kapag yan ang dahilan kaya tayo nagnanakaw o naninira sa iba o pumamatay, sa palagay ko, tama ang sinasabi ni Jesus, kailangan bitawan natin iyon. Maisip sana natin na ang lahat ng grasyang binibigay sa atin ng Diyos, maging tungtungan natin yan. Nalo ka sa loto, maging tungtungan mo yan sana upang ikaw ay makarating sa kaharian ng Diyos. Huwag ka ng tore. Hindi naman yun. Ano ang mga tungtungan na iyan? Lagaan mo yung sarili mo. Diba, no? So, hindi pwede kasing kailangan din pag-minsan yung pag-aalaga sa sarili, kailangan din ng cash. Mahal na ngayon ng mga vitamins, no? O kaya naman, siyempre, ang tumulong ka sa kapwa, importante yun. Huwag natin kakalimutan. Pag nagsisimba tayo, hindi naman tayo sinasabihin kung magkano ibibigay natin, di ba? Basta galing sa puso, mahalaga iyon. Makibahagi tayo sa pangangailangan ng iba. Gusto ko yung kwento ng mga katutubo na kapag halimbawa umakyat sila ng bundok at may napadaan silang bayabas, malalaman mo daw kapag pag-unat yun ubos agad yung bayabas. Pero pag yung katutubo, ang kukuhanin niya lang ay yung para sa kanya. Diba? At maganda yun dahil nagtitiwala siya na may darating pang bayabas sa kanyang daraan ng iba pa. Tapos, ang maganda pa noon, alam niya rin na may daraan pang ibang tao sa bayabas na yun. Diba? Napakaganda nun. Pero pag minsan tayo medyo ganit. Mahilig tayong mag-mining. Akin. Pamine na lang yan. Diba? Sa internet ngayon, na nakakalungkot. Kaya pag minsan, yan ang magdadala sa atin sa hindi maganda. Yan ang magpapalayo sa atin sa Diyos. Ang nakakalungkot talaga kasi siguro ay dahil ang tagpo ay yung para bagang pinapapili yung lalaki na kung anong pipiliin niya ang Diyos bago ang kanyang kayamanan. At ang pinili niya ay yung kanyang kayamanan. Yun ang nakakalungkot na bahagi lang ng buhay. Na para bagang isasama mo sa pagpipilian ng Diyos. Tapos hindi mo siya pipiliin. Na nakakalungkot na para bagang mayroon pang mas mahalaga sa Diyos sa buhay mo. Alalahanin ninyo, ilang taon lang tayo sa mundong ibabaw. Aabot kayo ng 100, matagal na yun. Pero pagkatapos niyan, kung saan tayo pupulutin, diba? Sana hangarin natin makabalik sa Diyos. Pag pinili natin ang Diyos, kung ano ang mayroon sa Kanya, yun din ang atin, diba? Anak tayo ng Diyos. Hindi ba yung mga mabuting magulang, ibibigay niya lahat sa kanyang anak. Kung parang nakakalungkot na halimbawa, yung anak na ito ay nagkaroon ng isang kotse. At yun na lang ang mayroon sa kanya habang buhay. Diba? Hindi niya nag-isip na yung magulang niya, bibigyan pa siya ng mas higit doon. Yun ang nakakalungkot. Sa bandang dulo, talo yung anak. Huwag sana nating tutularan mo.
lagi nating piliin ang Diyos sa tunay na kayamanan natin. Sapagkat lagi naman tayong pinipili ng Diyos. Tayo ang kanyang yaman. Sana ganoon din tayo sa Kanya. Lagi nating pahahalagahan, mamahalin, at uunahin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Huwag natin siyang para sa mga bagay-bagay. Sabi dun sa Jesus, napansin niyo ba? Sabi niya, mas madali pa sa kamelyong pumasok sa butas ng karayom. Can you imagine that? Kaysa daw yung mayaman, makapasok sa langit. Yung konteksto niyan, noong unang panahon, yung isang syudad, katulad ng Jerusalem, ay napapaligiran ng mga bakod, siyempre. Kasi may mga tulisan na pwedeng sumakop sa kanilang syudad. Meron yung gate, malaking gate yan, na bukas mula umaga hanggang hapon. Pero magsasara yan. Pero minsan may mga merchants, yung mga nagnegosyante, nagtitinda, nagbabarter ng kung ano-ano, minsan gabi na sila makararating. At siyempre nakasakay sila noong unang panahon ng kamelyo. Tapos marami silang daladala. Nakikita niyo sa pelikula, marami silang mga bit-bit na kung ano-ano. At doon sila nakasakay. Pag minsan, sarado na yung gate. Pero pwede pang buksan, hindi yung malaking gate na yon. Within that gate, mayroong maliit na gate. At yun ang bubuksan para makapasok yung merchants. Kaya lang, ibababa muna lahat ng gamit. Tapos, yung kamelyo, yuyuko pa siyang ganyan, bababa, bago siya makapapasok. Hindi makakapasok yung may-ari, yung mayamang may-ari, kapag buong-buong yung ganun papasok. Hindi kaya. Kaya mahihirapan siya. Buti pa yung kamelyo, pwedeng pumasok doon sa pintuan na yun. Ang tawag sa pintuan na yun, butas na karayon. Kaya hindi yung karayon na, hindi yun. Sa may gate yun ng syudad. Ano ang sa atin? O dahan-dahan nating bitawan yung mga nagiging hadlang para tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Ano? Yung siguro ugaling sakim, yung ugaling madamot, tamad, at matigas ng ulo. Yan ang mga puhunan, kumbaga, para tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Ano? Madalas sabihin ng simbahan, kung sobra-sobra yan, hindi na sa'yo yan. Halimbawa, kailangan lang nating damit ay, sabihin mo na, 30 pieces na damit. Araw-araw na yung damit. Kapag ang damit mo ay 5 tawag ano, 5 cabinet, baka sobra-sobra na yun, di ba? Sapatos mo ay isang buong bahay, sapatos ang laman. Mahiya tayo sa walang sapatos. Di ba? Pag hindi mo na magamit, gamit na yan ng iba. Bigay na natin sa kanila. Pag hindi mo na nagagamit yung cellphone mo, sa iba na yan. Hindi ba? O, baka kailangan yan ng iba. Kaya mo nang ibigay mo na yan. Baka yan pa yung maghilas sa iyo pababa. At marami pang iba. Kung di mo na nagagamit yung lupa mo, baka gamitin mo, no? Hindi naman sinasabing pabigay mo kaagad. Baka magamit mo, no? Baka magamit mo para sa... Kaya nga sinasabi ko ay, sana magpaghila yan sa iyo pababa. Maging tungtungan mo sana yan. Pwede mo makatulong yan para sa iyo, sa kapamilya mo, sa ibang tao. Itaniman mo, di ba? Para pwedeng magamit. O kaya tayuan mo na, may kakilala ako, nagtayo ng tindahan. At yung tindahan na yun, lahat ng kanyang kapagtitindahan, minus siyempre yung kanyang puhunan, minus yung mga sweldo ng nasa tindahan, binibigay talaga lahat sa mahihirap. Tapos meron, yung may negosyo siyang gano'n, may negosyo rin siyang
ganun ba? Hindi yung, Diyos ko naman, ang yaman-yaman na, nagkakamkam pa ng maraming lupa. Yung mga lupa na mga katutubo natin, kinukuha pa. Tapos, ang dami ng pera, tapos, kwan pa siya, leader pa siya ng kwan. Ang tawag ko, nasa gobyerno pa, sabi pang kickback, di ba? Nadadala mo ba yan sa langit? Hindi. Yan ang maglulublob sa iyo patungo sa impyerno. Hindi ba? Nakakalungkot yun. Nakakalungkot. Kaya huwag tayo maiinggit sa mga gahaman, magnanakaw, at saka walang pusong mga diba? Kahit simple lang tayo. Nagsusumikap tayo maging mabuti. Pero wala namang, parang kasing ko yan sabi nila parang anchor yan na humihila sa'yo pababa sa ilalim ng dagat. At mahirap yan bumangon. Diba? Kasi pag minsan nakaka-addict yan ng pagyaman. Diba? Kumita ka ng 10 milyon ngayon, gusto mo sa susunod 20 naman. Diba? Nakaka-addict yan Hindi ka titigilan yan. At saka, hindi mo namamalayan, nawawalan na yung mga pagpapahalaga mo at pagiging totoo sa sarili. Kinukontrol ka na ng kayamanan. Huwag sanang mangyari yun sa atin. Huwag lang siguro yung mahirap ka usap, okay na yun. Huwag lang yung ganoong pagkakataon. Bigyan naman tayo ng Diyos ng kababaang loob at lakas ng loob ngayong araw na ito. At lakas ng pag-iisip at pangangatawan. Amen. Magsitayo po. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay na libing. Nanawag sa kinarawanan ng mga yumaman. Nang may gandong araw na buhay na magulit. Umakyat sa langit. Nalutok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Roon na mula ang barito, buong siya na magbuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo. Sa banal na simbahang Katolika. Sa kasamahan ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng grasyang iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Idalangin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus. Ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyang pansin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nanghihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman at lubos na pag-aalala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o mahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapili nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapabuhay kaming matiwasay habang matyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo
kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan, kasama ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Magsimula po na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapangyarihan at sa buong sambayanan niyong banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaloy sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kalooban, ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinuko. Kaya't minabutan niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaunayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisaod ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu kay banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, at inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalunagan. Kaawaan mo at pagitapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa na sila kanyang tapat ng esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakalagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkulaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at aliwas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin-sayin kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito sa Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo.
In the breaking of the bread, may we know the Lord. We were lost, but now are found, home again with God. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng mga Panginoong Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating padalabisa, umayon ang kaglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.